Nagiinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Sigurado akong excited na ang ating mga sausawero at sausawera. Kaya handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Esa o Corayan, ready na rin ba? Dalihan, sa ano ba ang chika? Gusto namin malaman. Ay, eto na, Chang. Ready na tayong lahat, kaya simulan na! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Awayan at magugkayan. Gusto mo bang makisaw-saw para ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Sinong sisipaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Hello sa lahat ng ating mga kapatid at sa ating mga sausawero at sausawera sa studio at sa mga nanonood po sa kani-kanilang bahay o internet. Isa nga muna dyang malakas na wow! O, kita niyo naman, isa na naman pong maganda at bagong hapon ang pagsasaluhan nating lahat. Kaya naman masayang-masaya kami ditong lahat sa face-to-face dahil alam po namin hindi nyo kami iniiwan at lagi nyo po kaming sinusuportahan. Kaya naman ngayon pa lang ay abot-abot na ang aming pasasalamat po sa inyo. Kaya nga, ginagawa po namin talaga ang lahat ng aming mga kaya para mabigyan kayo ng mga totoong kwento ng buhay na may kahulugan at katuturan kung saan po lahat tayo ay nakakapulot ng magandang leksyon araw-araw. At syempre, thankful din po kami sa mga always online at nakikicomment sa ating pong fan page tulad po ni Regina Sargado Francisco. Hi, Chang Ami. Enjoy na enjoy kami sa programa mo. 4 p.m. pa lang nakaluto na ako kasi ayaw kong mahuli sa palabas mo. Nakaka-touch talaga ang mga salita ng trio Tagapayo. At sana ay magtagal pa ang show ninyo at sana araw-araw bigyan kayo ni God ng lakas para maharap ang mga matitinding problema ng kapwa ko Pilipino. Maraming salamat po sa inyong programa. Chang, number 1 talaga ang show nyo at ang TV5 champion na channel sa amin. God bless your show. Salamat sa iyo, kapatid na Regina, at sa iyong pamilya. God bless din sa inyong lahat. Maraming salamat. At sa mga kapatid nating talagang laging nakatutok at hindi po nagsasawang nakikisawsaw sa lahat ng ating mga issues. Salamat po talaga. At syempre, ako lang ang inyong one and only pambansang kapitana na si Chang Ami na laging nagpapaalala at nagsasabi sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, simulan na natin ang sausawan kasama ang the one and only ultimate sausawero, Hans Mortal. Happy afternoon, mga kapatid! Nako, eto na nga, mag-ready na kayo dahil napakagulong sausawan ang mangyayari ngayon. Pero bago yan, ipapakilala ko muna sa inyo yung mga susubok na ayusin ang kaguluhan. Ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman siyempreng Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. Ang ating Reverend Father, ang ating minamahal na si Father Sunny Merida. Ang ating trio Tagapayo. At siyang napaka-excited ko ngayong hapong ito dahil kasama natin ang isa sa pinakamahusay na entertainer, performer, artist, actor, writer, lahat na pinagsama-sama sa kanyang katauhan. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, siya rin po ay isang proud daddy, ang aking idol Arnel Ignacio. Naku ata, alam ko kung bakit kasama natin ang ating Arnelly Chang. Kasi minabalitaan ako, ano ito, dating lalaki nagpakasal pa, ngayon biglang nag-decide na parang, ay, gusto niya nang sumapi sa samahan. Nagka-problema tuloy, ha? At ang asawa naman niya, pinagpalit siya sa kapatid naman nating tomboy. Oh no, why? What happened to the guy? Ito ang ating face-to-face issue of the day. May kasabihan tayo, ang mag-asawa raw dapat magsama sa hirap o ginhawa.
Di po siya nagpapadala ng pera sa mga bata. Umuwi po siya sa akin, marami pong chikinini. Nirip daw po siya. Katuwaan po kami ng mga barkada ko ng mga bakla. Kato, mayroon po nagkabit sa akin. Pinagdiligan po ako makasikay sa leeg. Ang tagal kong nagtiis. Bakit ka ganyan? Tutulong na ba? Hindi ba tayo tasid naman daan? Hindi tayo urong hay. Ano na ito? Meron pa ba kayong remedyo? Pag-usapan na natin ito ng Face to Face! Mga kasawsawan, kasal sila ng kanyang asawa at sa tagal ng pagsasama nila ni Ate Socorro, nagkaroon nga sila ng 2 anak. Bakit nga ba mula sa pagiging brusko, siya ay naging girlaloo? Anong nangyari? Tanungin po natin yan kay Armand Escalano. Pasok! Hi Armand, magandang hapon. Ako po. Ayan. Ano nangyari, friend? Nag-iba ang ihip ng hangin, friend. Oo nga po eh. Bakit? Nung ako po'y binata pa po, ako po'y naging macho dancer sa Manila. Opo. Pero hindi mo nagtagal yun. Nakahanap naman kayo ng maayos na trabaho. Okay Nakapasok na po. po ako ng isang janitor. Mga ilang taon po kayo niyan? Mga 18. At nung ano po, nakapasok po sa janitor, yung nakilala ko si Cory, asawa ko po. Yun po yung pinakasalan ninyo? Opo. Okay, at balita ko nga po ay 2 beses kayo Opo. kinasal. Kasal kayo sa civil tapos kasal sa church. Opo. So, ibig sabihin, ganun po ninyo siya kamahal. Kaya po. So, kailan po ninyo naramdaman itong problema doon sa inyo pong orientasyon? At amin ko po sa inyo sa totoo lang po, nung ako po'y binata, at ako naman bago nag-asawa kay Cory, Oho. ako po'y silayas na po, pero hindi ko lang po sinasabi kay sa asawa ko. So kailan po ninyo ito nasabi kay Cory? Nung ako po'y sumali sa gala dahil fiesta po. Ano ka doon? Ano daw kayo sa Sagala? Reyna ano? Hindi niyo po matandaan kung ano kayo doon. Oo. Matagal na po kasi yun. So, nagpaalam po ba kayo? Nasasali kayo doon sa Sagala? Hindi po. Hindi. So, paano po niyo nalaman? Nakita po ko ng anak ko na Ako po, ilang taon na yung anak niyo noon? 8 taon po. So, nakita po ba kayo ni Socorro? Tinuro nung bata sa kanyang ina na iyan, si tatay. Opo. Ano po ang sinabi Ayun, niyo? nag-away po kami sa Cory, binilabog po yung mga damit sa akin. Naghiwalay po kayo? Hindi pa po doon kami naghiwalay. Doon po sa... Umuwi po ako ng meron yung chikinini sa katawan. Nakakaloka! Ano paliwanag mo sa mga ganon-ganon sa leeg mo? Siyon galing sa toilet. Siyempre nga naman, Arman, natural ma-hurt si Cory. Masasaktan talaga siya dahil una sa lahat, nabigla na nga siya, hindi mo sinabi sa kanya ang katotohanan na silahis ka pala talaga, baka hindi mo ba naramdaman na kung sakaling baka sinabi mo sa kanya, baka mas magiging madali na natanggap niya at mabuti yung usapan ninyo? Hindi ko nga po nasabi sa kanya kagad dahil ayokong maano yung pamilya po Pero sa namin. palagay mo ba, kung sakaling nasabi mo sa kanya noong una pa, sa palagay mo ba mas baka maunawaan pa niya? Hindi po. Hindi rin. So, nung nakita ang mga chikinini, lumayas ka o pinalayas ka? Pinilas po ako. So, yun na ang naging dahilan at naghiwalay kayo. Opo. Yun ay gano'n nakatagal. 15 taon po. Ang mga bata ay nakanino. Sa asawa ko po. Okay. Kay Cory po. So, hindi po ninyo nakita ang mga bata mula noon. So, ang panganay ninyo noon ay ilang taon. 8 taon po. At yung bunso, 3 and a half. so ngayon ang panganay nyo, 23. 23. Hindi mo sila hinanap. Sinundok po sila sa Mindanao Oh. para kunin yung mga bata. Natagpuan po ninyo ba? Natagpo ko yung mga bata. Hindi, sila, tsaka yung mga bata. Pero yung mga bata, itinago nila sa akin. Ang mga anak po ba ninyo, babae o lalaki? 2 lalaki po. 2 lalaki. Namimiss niyo po ba ang mga anak Opo, niyo? anak ko po yun. Gaano niyo kamiss Oo, ang mga oo. bata? Miss na miss po dahil gusto ko sila makita eh. Kaya hindi naman ako tawad sa kanila. Masaya na ako, kahit hindi ako tanggapin. Mga kasawsawan, syempre Hans, masakit din para kay Kuya Arman na nang dahil sa nangyari, ang laki nung nawala sa kanya. Oo, ang tsaka- kanyang mga anak, 15 15 taon. years. Ano ang gusto niyong itanong kay Kuya Arman?
Of course, pwede kang Hello. magtanong. Oo, gusto ko ng... Arman, medyo pareho sitwasyon natin, kaya lang ako hindi ako sumagala. Oh. Ikaw ba ngayon, gusto mo pa ba yung buhay na sumasagala ka? Gusto mo pa ba yung nakikita o nasasatisfy yung sarili mo na mukha kang babae? Hindi po. Oo, kasi nakakahilo yun sa isang babae. Diba? Na naloka na lang siya, yung asawa niya, tinalbugan siya. Diba? Na ikaw, Arnel, gusto ko lang malaman, nung, di ba ikaw ay kinasal din, nagkaroon ka ng asawa, pero una pa lang ba talagang sinabi mo Ay, oo. na ikaw ay, kung ano yung orientasyon mo, kung ikaw ay silahis, Sa akin, I will never survive a minute nang magpapanggap ako eh. Pagka yung babae niligawan ko, sinasabi niyo sa akin, di ba bakla ka? Ano magagawa ko? May gusto ko sa'yo. Take it or leave it lang. The only way na magagawa mo yan, magsasabi ka ng totoo. Kasi sisingaw at sisingaw eh. At saka mahirap pa nagpipigil. Nabubulok. Pero yung bulok na yun, sisingaw. Pag sumingaw yon, may makakaamoy. Ang resulta, sagala. ang nakakalungkot nga lang dito kasi, nagulat siguro si Cory. Nang dahil nga daw sa nag-iba na ng pagkatao at pananaw ng kanyang dating asawa, nakisama na rin siya sa kapwa babae. Di ba't parang mas nakakahilo? Di ba ang nangyari? Ano ba? Bakit nagkaganon? Narito po ang dating asawa po ni Kuya Arman na ngayon ay may karelasyon namang tomboy, si Socorro Escalona. Pasok! Sandali! Pakiawat, please! Sandali lang! Arman, please! Tumayo ka. Sandali lang po. Diretsahang tanong, Ate Cory. Ano ang nangyari? At bakit hiniwalayan mo si Arman Nakita ko po sa Sagala? Yung ganyan pinakita sa anak ko. Hindi ko tanggap. Ano po ang sinabi niyo sa anak niyo nung nakita siya? Sabi ko sa anak ko na hindi mo papa yun. Gaano po katotoo na may karelasyon kayo ngayon na tomboy? Meron po 14 years pa lang kami noon. 14 years pa lang po ako ngayon noon. 14 years old pa lang kayo, Oo, tapos- karelasyon niyo na yun. Tapos lumuwas nga ako ng Maynila bago nakilala ko yan. Tapos binalikan niyo yun. So, yung dalawang anak nang hinaghiwalay kami. Magkaharap na po ang dating mag-asawang Socorro at Arman, saan kaya hahantong ang paghaharap na ito ng dating mag-asawa. Ang panig naman po ni Ate Socorro ang ating pakikinggan sa ating pong pagbabalik. Kasi nga lang, yung iba, hindi ko na naibibigay sa kanya. Siyempre, may mga besyo ko. Tulad na, Ng lalaki mo. Tulad ng sugal, at higit sa lahat, panlalaki.